Ang mga naganap kamakailan sa relasyon nina Andy Eigenman at Filmar Alipayo ay nakakuha ng atensyon ng publiko, nagbibigay ng isang sulyap sa mga komplikado ng pag-navigate ng pag-iibigan ng mga artista sa panahon ng social media. Ang kwento, na nagsimula noong unang bahagi ng February 2025, ay umiikot sa isang kontrobersyal na isyu ng tato na nagdulot ng mainit na debate at nagpasiklab ng malawakang talakayan online. Noong February 21, 2025, iniulat ng PEP na ang mag-asawa ay nakitang nagpapatato ng magkasama sa Island Tattoo Piercing Studio sa Siargao. Ang tila simpleng pangyayari na ito, gayunpaman, ay natabunan ng isang naunang kontrobersya na halos masira ang kanilang relasyon. Nagsimula ang lahat ng matuklasan ni Andy na nagpatato si Filmar ng couple tattoo, kasama ang ibang babae, nang hindi niya alam. Ang paghahayag na ito ay nagdulot ng dagsa ng aktibidad sa social media, kung saan kapwa partido ay nakikibahagi sa mga pampublikong palitan sa kanilang mga Instagram stories. Ang pagkabigo at pagkalito ni Andy ay halata habang tinatanong niya ang mga aksyon ni Filmar at ang mga pangyayari sa paligid ng tato. Sa isang pagtatangkang harapin ang mga etikal na implikasyon ng sitwasyon, humingi ng payo si Andy sa chat, isang platform ng artificial intelligence. Ang kanyang tanong sa AI ay umiikot sa angkop ba na magpatato si Filmar ng love couples tattoo, kasama ang ibang babae nang hindi siya kumukonsulta. Ang tugon ng chat ay nag-highlight sa kadudadad ang kalikasan ng ganoong kilos, tinutukoy ito bilang red flags, at nagmumungkahi na ang isang bagay na, so personal, ay dapat na talakayin ng bukas sa lahat ng mga partido na kasangkot. Ang karagdagang investigasyon ay nagsiwalat ng pagkakakilanlan ng babae na pinag-uusapan na si Pernilla Shu, isang Swedish marine photographer. Ang couple tattoo na kanilang ibinahagi ay nagtatampok ng mga numero na 224 na sumisimbolo ng today, tomorrow, forever. Ang pampublikong paghahayag ng relasyon na ito, kasama ang kasamang tattoo, ay nagdulot ng haka-haka at pagpuna sa parehong Filmar at Pernilla. Sa kabila ng pampublikong pagbagsak, sa huli ay nagawa ni Filmar na ayusin ang kanyang relasyon kay Andy. Habang ang mga detalye tungkol sa pagkakasundo ay nananatiling private, tila parehong partido ay pinili na pagtagumpayan ang kanilang mga pagkakaiba. Gayunpaman, ang kwento ay hindi nagkaroon ng bahagi nito sa pinsala. Si Pernilla, nahuli sa gitna ng online na pag-usisa, ay nahaharap sa napakalaking presyon at pagpuna. Si Derek Ramsey, isang malapit na kaibigan ni Pernilla, ay hayagang ipinagtanggol siya, nagpapahayag ng pag-aalala sa online harassment na kanyang naranasan. Ang kwento ng tato nina Andy Eigenman at Filmar Alipayo ay nag-highlight sa mga komplikado ng pag-navigate ng mga personal na relasyon sa mata ng publiko. Ang palaging presensya ng social media ay pinalaki ang epekto ng mga pagkakamali ng mga artista, na naglalagay sa kanila sa patuloy na pag-usisa at madalas na nagre-resulta sa mga pampublikong paghingi ng tawad at mga pagtatangkang makipagkasundo. Ang paggamit ng mga platform ng AI tulad ng ChatGave, sa kaso ni Andy, ay nagpapatunay pa ng kung paano ang modernong teknolohiya ay nakakaapekto kahit sa mga pinaka-personal na bagay. Ang kwentong ito sa huli ay nagsisilbing paalala na kahit ang mga high-profile na relasyon ay napapailalim sa parehong mga kahinaan at komplikado na nakakaapekto sa sino mang iba pa, anuman ang kanilang pampublikong persona.